nagkaisa para sa pangakong pagkakaisa, ngunit nauwi sa isa sa pinakamalaking sigalot pampolitika sa Pilipinas. Sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas, maraming impeachment cases na ang dumaan. Ngunit ngayon lang tayo nakasaksi ng impeachment trial laban sa isa sa incumbent vice president. At hindi lang ito basta sino. Isa itong politiko na nagmula sa kilalang dinastiya sa bansa, si Vice President Sara Duterte. Nagmula sa confidential funds controversy hanggang sa tuluyang pagbagsak ng kinikilalang Uniteam Alliance, ang kasong ito ay hindi lamang isang simpleng legal battle. Isa itong usaping maaaring magbago sa direksyon ng politika at gobyerno sa bansa. Sa ilalim ng Article 6, Section 3 ng 1987 Philippine Constitution, tanging House of Representatives lamang ang may exclusive power para masimula ng impeachment process laban sa mataas na opisyal ng gobyerno, kabilang dito ang President, Vice President, mga maestrado ng Korte Suprema, Ombudsman at mga miyembro ng Constitutional Commissions. Maaaring ma-impeach ang isang opisyal kapag napatunayang siya ay may culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, human rights violation, at iba pang paglabag na may tuturing mabigat sa ilalim ng batas. Sa kaso ni Vice President Sara Duterte, ilan sa mga pangunahing alegasyon ay ang maling paggamit ng mahigit kumulang sa 612.5 million na confidential funds mula sa Office of the Vice President at Department of Education noong siya pa ang kalihim nito. Kasama rin sa mga paratang ang unexplained wealth at umano'y public threats laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Bagamat hindi pa nangangahulugang guilty ang Vice President, masasabing sapat ang mga alegasyong ito upang umusad ang impeachment complaint sa Kongreso at sumailalim sa susunod na proseso ng batas. Mula sa mga alegasyon at investigasyon, tuluyan niyang umusad na ang proseso ng impeachment case sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Matapos maihain ang impeachment complaints, kinakailangan itong maaprubahan ng hindi bababa sa 1/3 votes ng House of Representatives upang direktang maipadala sa Senado para sa trial proceedings. Sa kaso ni Duterte, umabot sa mahigit 257 na kongresista ang sumuporta sa impeachment complaint. Lampas sa kinakailangang threshold, kaya forthwith to agad itong umusad patungo sa Senado. Ngunit naging komplikado rin ang proseso dahil sa mga legal interventions ng Supreme Court noong 2025 at 2026. Isa sa pinakamahalagang naging ruling ng Korte Suprema ay ang 1-year bar rule. Sa ilalim ng konstitusyon, bawal magsampa ng panibagong impeachment complaint laban sa parehong opisyal sa loob ng isang taon. Nilinaw ng Supreme Court na magsisimula lamang ang 1-year period kapag tuluyang dismissed o nawala na ng bisa ang naunang complaint. Ngayon, nasa Senado na ang responsibilidad bilang impeachment court. Dito, magsisilbing jurors ang mga senador upang dinggin ang ebidensya at testimonya ng magkabilang panig. At para mapatalsik sa pwesto ang Vice President, kinakailangan ang 2/3 vote o hindi bababa sa 16 sa 24 na senador upang mahatulang guilty. Tuluyang maaalis sa posisyon at ma-disqualify sa paghawak ng anumang public office. Sa kinalabasan ng kasong ito, hindi lamang kapalaran ng isang opisyal ang nakataya, kundi pati ang tiwala ng publiko sa demokratikong institusyon ng bansa. Good afternoon, everyone. I am Chloe Margaret from 1 Pol 2, and I am with the AB Faculty Secretary Assistant Professor Sir Louis Ignacio. So, sir, bakit madaling mabuo ang political alliance tuwing panahon ng kampanya, ngunit madali ring mabuwag kapag nasa posisyon na ang mga opisyal? Sa kontekstong ito, maituturing bang party-based democracy ang sistemang pampolitika ng Pilipinas o mas nangingibabaw ang personality-centered politics? Well, there are two layers into this, no. On paper, ay base sa constitution, base sa kung ano yung pinapractice, meron naman tayong multi-party system. So, marami talagang partido political sa Pilipinas. Mostly, lahat yon ay naka-align sa ideology na gusto nilang i-pursue. Although hindi limited or restricted, no, yung politika sa Pilipinas just on the party affiliation. Most of the time,
alliances are built because of similar agenda, similar advocacy, common platform of government, kaya nabubuo yung mga alliances. But the question really is whether the political parties still stay true with ideology, or is the political party used solely for purposes of the election? Ang ideal kasi yung political party, even after elections, when they're already elected, or even if they're not elected, the party works for or pushes for the ideology that the party represents. Ang nangyayari kasi dito sa atin, kapag natapos na yung election, the party somehow loses its value. Kasi nga nakikita lang siya sa machinery during election, but not as a machinery to push for a certain advocacy. So it becomes problematic again, especially if we see it that way, that the party is only for political machinery. That's why when election is over, hindi na natin nakikita yung party. Ang nakikita na lang natin is yung individual connection between one politician and another, regardless of their party affiliation. Again, in an ideal setup, that should not be the case, no? In an ideal setup, the connection, the alliances should go beyond personal agenda, and should highlight common grounds of collaboration, common platform, so that more people working for the same agenda would somehow lead to success, no, in achieving those. Ipinapakita ng kasong ito ang mas malalim pang issue sa politika at pamamahala sa Pilipinas. Ang Unity Marcos Duterte campaign noong 2022 ay ipinakita bilang simbolo ng unity o pagkakaisa sa pangakong mabuting pamamahala. Maging ang ilang partidong politikal tulad ng Partido Federal ng Pilipinas ay sumusuporta sa Unity Alliance Agreement para sa layuning pambansang pagkakaisa. Gayunpaman, ang dating alyansa ay nauwi sa matinding hidwaan na nagpapakita kung gaano kabilis maaaring gumuho ang coalition politics sa Pilipinas. Ipinapakita rin ng impeachment case ang tensyon sa pagitang legislative at judiciary bilang mga co-equal branches ng gobyerno. Habang may kapangyarihan ng House of Representatives na simulan ito, nagkakaroon ng matinding debate tungkol sa hangganan ng kapangyarihan dahil sa partisipasyon ng Korte Suprema. Ang dating simbolo ng pagkakaisa ay nauwi sa tensyon sa pagitan ng mga institusyon ng pamahalaan at naging makasaysayang pangyari bilang unang impeachment trial laban sa isang sitting vice president na nagbubukas ng malalaking tanong tungkol sa katatagan ng pamamahala at direksyon ng politika ng bansa sa hinaharap. Ang impeachment process ay matibay na patunay na sa demokrasyang Pilipino, walang sino man ang nakakaangat sa batas. Ito ang pinakamatapang na mekanismo ng pananagutan na nagpapatunay na ang mga opisyal ay may sagot sa bayan. Sa gitna ng mga kontrobersya at tunggalian, nananatiling matatag ang institusyon bilang tagapagtanggol ng demokrasya at balanse ng kapangyarihan.